Mga bossing Chief Amoser, hanggang ngayon po patuloy no ang ating gobyerno sa pangunguna din po ni Congressman Martin Romualdez ay ayan, pinangungunahan pa din po ang China, ang laban kontra China, mga bossing, no? Baka nagtataka kayo, boss, nasaan yung bato may ipapadukot? Mamaya po yung konti. Ano? Dahil ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naku, siyam ang ating topic ngayon. At ito, unang-unang topic natin. Ano po ang sabi ni Congressman Martin Romualdez? This pambubuli ng China sa West Philippine Sea are not isolated incident. This is not just a regional issue. It is a global test of whether the rule of law will prevail over brute forces. Alam niyo naman ho ang mga kababayan yung galawan po no ng China. Alam niyo puro ho yan mga propaganda at kung ano-ano pa po ang mga ginagawa na lang po niyan. Makamkam lang ang hindi kanila, mga bossing. Naging ganid sila masyado, mga kababayan. Ano sabi dito? Pilipinas Today. Kasunod ng panibagong panggigipit ng China Coast Guard sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, nanindigan si House Speaker Romualdez sa 29th Parliamentary Intelligence Security Forum PISF nitong Mayo 22, Madrid, Spain, na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang West Philippine Sea gamit na basehan ang 1982 United Nations Convention of the Law on the Law of the Sea o yun UNCLOS nga po mga kababayan na sinasabi natin paulit-ulit no 2016 pa lang ay inaward na po sa atin yung ruling na yan mga bossing. Na ano po ang ginawa ng dating Pangulong Duterte? Wala, nginangahan, tinungangaan. Kaya naman pala mga bossing, ano po? Kaya pala, galit na galit si Inday Sara Duterte dito kay Martin Romualdez. Kasi po pinaglalaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Sabi ni Jason Permin, UNCLOS. Kasi po pinaglalaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Alam nyo naman sila. Di ba? Ang Vice Presidente, halata nga ho natin mga kababayan, bakit hindi nagkokomento patungkol po sa West Philippine Sea, Maribel Bodiana. Dahil mga kababayan, pagka nga naman nagkomento siya na kontra China, di ba Mr. X? Pag nagkomento siya kontra China, yari siya. Pag sinabi niya, sa amin ang West Philippine Sea at ako ay tumitindig kasama si Bongbong Marcos. Yari siya sa China. Mga best friend nila yan, kaibigan nila yan, di ba Ma'am Liberty Torino? Pag naman sila ay nagkomento ng pabor sa China, pag sinabi nila, wala naman tayong laban dyan, no? Hayaan na natin sa kanila, etc., etc. Nako, lagot naman po sila sa mamamayang Pilipino, mga kababayan. Bakit ho? Ang mga Pilipino talagang ipaglalaban at hindi hahayaan na maangkin po, mga bossing, ang ating mga teritoryo. Di ba? Kaya kahit magkapitpitan ng itlog po ni Roque, kahit gawin pang pamintang durog yung betlog ni Roque, mga kababayan, hindi ho magkokomento ang Vice Presidente dyan. Kasi kaliwa at kanan, walang patutunguhan. Lugi sila. Nasa gitna sila ng China Inihayag ito ng House Leader matapos na sinadyang banggain at ginamitan ng water cannon ng barko ng China Coast Guard. Yan, di ba? Nabasa nyo yan, nakita nyo yan. Ginamitan ng water cannon ng barko ng China Coast Guard ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fishery and Aquatic Resource o BFAR. Ngayon mga kababayan, pag narinig ng ibang bayan, ibang bansa, yung sinasabi nung Boplax na si Lopez, na nagwa-water cannon din tayo. Ano sasabihin? Yun yung sinasabi ng China na tayo ang nangunguna
Kaya nagwa-water cannon sila sa atin. E di sasabihin ng mga karating nating bayan at yung ibang bansa, eh, totoo pala yung sinasabi ng China na ang Pilipinas ang nangunguna, no? Para buyuin ang China, kaya nagwa-water cannon sila. Sila ngayon ang biktima, hindi tayo, mga bossing. Hindi tayo susuportahan ng ibang bansa. Di po ba? Isama mo na at isabay mo na dyan doon sa hindi pagtindig ng dating Pangulong Duterte. No? 2016, papakita ko sa inyo ha. Ayan no, nakasulat. Di ba? Inaward yung arbitral ruling, mga kababayan, noong 2016. Kailan po ba? At sino po yung presidente na eksaktong-eksakto na nanalo sa panahon na ito at matunog na matunog yung kanyang pangalan. Sakto sa kanyang pagkakapanalo at pagkakaupo bilang presidente. Pero ano ginawa? Tinungangaan, mga boss. Tinungangaan po. No? Pampunas lang daw po ng puwet yung papel, mga bossing. O biruin niyo po yun. Kung talagang ibinalandra na ni dating Pangulong Duterte, yung papel na yan, ano? Yung UNCLOS na yan, United Nations Convention on the Law of the Sea. Kung ibinalandra niya na yan, mga kababayan, simulat sa pulpa lang, habang siya ay sikat na sikat sa buong mundo. Sikat kasi nga daw grabe pumatay. Di umano. Sabi, di ba? Sabi do, ako ho isa ako sa dumidepensa sa dating Pangulong Duterte dati. Mga adik na yung mga ganito, gano'n. Na-realize ko, yung iba suspect lang. Tapos panlalabanin, tapos papatayin na. Di po ba, mga kababayan? Kung ibinalandra niya yan at isinabay niya doon sa kasikatan niya, madaming kakampi sa atin. Take note po yung kasikatan ni dating Pangulong Duterte, hindi po sikat ibig sabihin magaling na leader. Sumikat po siya sa buong mundo. Dahil nga po, balita sa buong mundo. Talagang pumapatay sila. Yan po yung balita di ba? O ngayon, mga kababayan, dahil po doon sa mga pagtindig na mga ganito, kaya naman po si Inday Sara Duterte nanggigigil pala kay Martin Romualdez. No? Kasi may halong pagbira din pala kasi sa China etong si Martin Romualdez.